Hello everyone! Another day, another cake na naman tayo. So guys, samahan niyo akong gawin natin yung cake order na ito. Thank you so much po, ma'am, sa pag-order ulit dito sa Catherine Sweets. At saka as usual yung gamit natin na whipping cream ay yung ating whip it na classic ng Bakersfield. At yung size ng ating cake ay of course 8 by 4. At saka yung ating filling naman ay yung ating custard yema filling. So guys, ganito lang talaga ako mag-assemble ng ating cake. Gumagamit ako ng piping bag kasi mas madali ito para sa akin, no? Mas gamay ko na siya, guys. Kasi yung iba nilalagay na nila diretso sa cake. Yung sa akin, gumagamit talaga ako ng piping bag. Kasi like I said nga, guys, no, mas gamay ko na siya yung ganito, guys. Mas madali para sa akin. Ayan pa ulit-ulit, diba? So, ganito guys, ito lang yung ating cake. As you can see, napaka-moist ng ating moist chocolate cake. At saka pagkatapos natin itong i-assemble layer by layer ay kailangan natin itong i-crumb coat. Yes po, ika-crumb coat po natin siya para wala po siyang mga crumbs na sumama mamaya sa final coating niya, guys, no? So, ganito lang ako mag-crumb coat. Gumagamit pa rin ako ng piping bag at saka i-crumb coat natin yung ating cake ng maayos para mamaya ay i-chill natin siya pagkatapos natin siyang ma-crumb coat ng 5 to 10 minutes bago natin ilagay yung ating final coating. So dito nga pala guys, sa ating frosting na ginamit ay nag-add-on lang ako ng mocha flavored ng Bakersfield pa din. At saka dito guys, sa nakikita ninyo, naglagay ako ng wooden dowels, gumagamit ako ng chopsticks, no? At saka kailangan talaga siya na may matulis para lumusot sa ating cake board. At kailangan nating i-remind yung ating mga client na meron po tayong nilagay na wooden dowels at saka strictly no face smashing. Pagkatapos nito guys ay lilinisin lang natin ng saglit at i-chill. Pagkatapos ma-chill ay i-add na natin yung ating final coating. At dito sa final coating guys ay naglagay lang ako ng kaunting black para maging gray siya na katulad nito guys, no? So black lang yung ginamit ko. Kaunti lang yung nilagay ko para yung result niya is gray color. Kasi nga gagayahin lang natin yung picture na ito. Ito yung sinend ni ma'am sa akin, no, na inspo picture. At kailangan natin yang gayahin. Kahit hindi naman 100% talaga na magaya yung cake kasi hindi naman tayo talaga yung gumawa ng original na cake na yung mga picture na sinisend sa atin ni client. Pero as long as gawin natin yung ating best at saka magka-ano talaga siya, magka-similar naman, yung hindi naman masyadong malayo talaga sa inspo, 'di ba? So, as a home baker, kailangan talaga natin siyang gawin na makuha natin yung malapit talaga sa pinagayahan na picture na pinapagayahan. So, ganun po talaga ako guys, no? At kailangan natin maging honest sa ating mga client na kapag hindi natin kayang gawin o hindi natin kayang magaya, ay kailangan i-inform natin si client, no? Para hindi naman talaga sila mag-expect na magaya talaga natin siya, no? Wag po tayong tumanggap ng orders na kung alam mo sa sarili mo na hindi natin siya magagaya kasi masisira po tayo niyan. Magagalit lang sa atin yung client or madi-disappoint lang natin yung ating client kapag tinanggap natin yung kanilang order na hindi naman natin kayang gayahin or hindi natin kayang ilapit sa picture na pinagawa, no, 'di ba? Or pinagayahan, 'di ba? At dito naman ay imamagic natin itong ating gum paste. Taran! Ayan. So ito na yung ating mga gum paste topper na ilalagay natin sa ating cake. Ayan. So ito nga pala yung ating mga buildings na ito guys ay made of gum paste at pinatuyo ko lang siya ng bahagya bago ko siya inattach sa ating cake. At saka sa base naman ng ating cake board, itong black dyan na nakikita ninyo ay gum paste din po siya. Binrush ko lang siya ng kaunting water para magkaroon siya ng glossy effect na ganyan, no? So, ayan. Inisa-isa ko lang siyang inattach yung ating ginawa na parang pa-building po ng mga superheroes.
At saka pagkatapos niyan, kung nakikita ninyo yung ating block ay hindi masyadong black, mamaya magiging black yan, ibabrush natin yan ng water, kaunting water. Kasi nga, nung ginawa ko yung mga buildings na yan, ay nagdusting ako ng kaunting cornstarch. Ayan, para hindi magdikit-dikit, no? So, ito guys, ayan, nag-dry na yung ating gum paste na yan. So, pwede natin siyang ilagay dyan sa top. At ang logo ni Batman at saka Superman ay may molder po yan, guys. Molder po yan galing sa isa kong client, guys, ng mga flowers at binili niya dito sa akin. At saka yung Spider-Man naman natin ay mano-mano ko siyang ginawa at gumamit lang ako ng edible pen para sa kanyang mga web effect. At dito ay naglagay na ako ng itong kapa ni... Sino ba yung may kapa, guys? Si Spider-Man ba yung may kapa o si Superman? Basta, ginayahan ko lang talaga yung picture na sinend sa akin ni ma'am, no? So, I do my best, guys, no? Para magaya talaga natin siya at malagay natin siya ng maganda. At dito ay binrush ko lang siya ng kaunting tubig para dumikit naman ng bahagya. So, dito guys ay isa-isa ko na silang ibabrush ng kaunting water para magkaroon sila ng glossy effect at saka lumabas yung kanyang talagang mismong kulay. Kasi meron po itong mga cornstarch or corn flour kasi dumidikit kasi siya, guys, no? Kaya may talaga, nagdadust talaga ako ng cornstarch. Kaya kailangan natin siyang i-brush ng kaunting water para magkaroon siya ng shiny effect. Ayan, katulad nito. So dito guys, ang mali ko lang dito ay gumamit ako ng maliit na brush. So kung gumamit sana ako ng malaking brush, hindi madali lang sana itong natapos na i-brush ng kaunting tubig, diba? Pinahirapan ko lang talaga yung aking sarili dito, guys, no? So at least maganda man naman yung resulta niya, no? Kahit medyo matagal-tagal siyang gawin. Kasi dito guys, yung sa normal talaga na speed niya na pagbabrush is mahina lang talaga, guys. Kasi hindi naman talaga siya ganyan kadali gumawa ng cake, guys. Kasi dito, yung pag-i-edit ng cake na ito, guys, ay naka-speed po ito. Naka times 2 or minsan mas higit pa sa times 2 talaga na speed, diba? Kasi pag i-ano lang talaga natin siya, normal na pagkagawa ay nako, matagal tayong matatapos dito. Siguro itong 9 minutes na ito ay magiging 25 minutes. Yes po. So ganun po siya katagal, no? Sa video parang madali lang siyang gawin, pero sa totoo po hindi po talaga siya madaling gawin yung mga cake na ito, guys, no? So, ito na yung ating cake for today, guys. Pinaikot-ikot natin yung ating cake. Ano sa tingin niyo, guys? Naggaya ba natin yung cake na pinagayahan ni ma'am? At dito nga pala, guys, ay nag-add na din ako nitong Have a Blast on Your 5th Birthday, Skylar Gray! Happy 5th birthday! And of course, thank you so much po ulit, ma'am, sa pag-order po ulit ng cake dito sa Catherine Sweets. Kasi nga, guys, yung 4th birthday po ni Skylar Gray ay dito po siya nag-order sa atin at ngayon ay pang 5th niya na birthday ay dito pa rin siya nag-order ulit sa atin. So, thank you so much ulit po, ma'am. So, ayan na. Ito lang yung ating videos for today. Thank you so much for watching, everyone. Sa mga gustong mag-follow sa ating cake page, dito lang kayo mag-follow sa Catherine Sweets at dito na din kayo mag-order, guys. Location natin is Kasisang, Malaybalay City. At sa mga gustong mag-subscribe sa ating YouTube channel, dito lang kayo mag-subscribe sa ating Catherine's Vlog. At sa mga gustong mag-follow dito sa ating pang daily vlogs, Catherine's Daily Vlogs, don't forget to follow. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa mga nanonood. Thank you so much ulit, guys. Ito na yung ating cake for today. Ano sa tingin nyo, guys? Maganda ba yung ating cake? Nagaya ba natin yung pinagayahan ni ma'am? Don't forget to comment down below. And don't forget to follow at pa-subscribe na din sa ating YouTube channel. Thank you so much ulit, guys, for watching. Have a wonderful day, everyone. See you in my next video. Bye!